Salamat po kay Sister Imelda sa... Sister Imelda. Mukhang excited na talaga sila. Nagsa-chant na, Mike. Yes. Okay, nakikita natin. Palapit na ng palapit. Huwag na nating patagalin. At ngayon, sama-sama nating salubungin ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency President Benigno S. Aquino. Magkasama po tayo sa ating first 100 days. At ano po ba ang ating ine-expect ngayong araw na to? Ayan, ine-expect natin, Mikey, yung magandang kwento na nangyari doon sa kampanya. Yung mga volunteers, yung mga tumaya, para po matupad yung ating pangarap at hiling na magkaroon ng pagbabago sa bayan natin, Mikey. At ngayong araw, the first 100 days natin ay also a celebration and also thanking our President for saying yes sa ating pagtugon sa kanya, no? So, at this point, we will begin our formal program. Manatili po tayong nakatayo para sa ating pambansang awit. Ngayon po, tawagin po natin si Father Arnold Abelardo para sa panalangin. Manatili po tayo sa pagtayo at manahimik sandali. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, kami po ang sambayan ng Pilipino mula Luzon, Visayas at Mindanao. Nagtitipon, nagkakaisa at nagbabahagi ng aming damdamin at kaisipan. 100 araw na mula nang si Pinoy ay mangako at manumpa na ang sambayanan ay tumugon at nangako din para sa isang matuwid na landas, para sa makatotohanang pagbabago. Tulungan niyo po ang sambayanan, kami po ay inyong gabayan sa mga hirap na pinagdadaanan at sa anumang hirap na darating pa. Ang bawat politiko, mga sekretaryo na itinalaga mo para sa paglilingkod ay maging tunay na tapat. Iwasan ang away, ang hindi pagkakaunawaan, at ang manatili ay ang espiritu ng pag-uusap at pagdadialogo para sa ikabubuti ng sambayanan. Patnubayan niyo po ang aming Pangulo, ang aming Vice-Pangulo, at ang lahat ng bumubuo ng gobyerno na manatili silang tapat, manatili silang totoo sa kanilang sinumpaang pangako. At kami naman pong sambayan ng Pilipino ay matutong tumugon, makibahagi, at tumulong din sa ikabubuti ng aming bansa at ng pamahalaan. Umaasa po kami bilang mamamayan na hindi niyo po kami pababayaan at naniniwala po kami na sa halimbawa ng aming Pangulo ay maiiwasan ang anumang patuloy na karahasan, nakawan, at masamang nangyayari sa gobyerno. At kami tuloy mong gagabayan sa matuwid na landas para sa katotohanan, para sa paglilingkod, pagmamahal. Ito po ay aming hinihiling sa ngalan ng
Diyos na mapagmahal. Amen. Yan. Upo po tayo. Relax. Yan. May inihanda po kaming audio-visual presentation, no? Yung magandang nangyari sa first 100 days ng ating Pangulong Noynoy mula po nung nagsumpa po siya sa Quirino. Panoorin po natin. Walang pag-iibang bayan at gastusan na walang wastong dahilan. Walang pagtalikod sa mga salitang binitawan noong kampanya ngayon at hanggang sa mga susunod pang pagsubok na pagdadaanan sa loob ng 6 na taon. Walang lamangan, walang padrino at walang pagnanakaw. Walang wangwang, walang counterflow, walang tong. The Philippines is once again open for business. Our administration recently sold 44.109 billion pesos worth of 10-year Philippine peso global bonds. This marks the first ever local currency denominated offshore issuance by the Republic and is also the first deal of its kind out of Asia. Sa pagpapalakas ng mga komunidad, nilalabanan natin ang kawalang malasakit. Sa pagpapabuti ng mga lokal na pamunuan, nilabanan natin ang katiwalian. Sa pagtugon sa kahirapan, nilabanan natin ang kawalan ng tirahan at kakulangan ng tubig at pagkain. The central revelation here is that for humanity to progress, all nations must progress as one. The quest for universal human dignity should not be defined by geographical, racial, or cultural boundaries, nor should it be set back by our desires to move our nations forward. Global progress means equitable progress. For so many times in our history, my people have shown that united, nothing is impossible. We called it people power. It is my earnest hope and in the greatest interest of humanity that we harness the energies of dialogue, solidarity, and communal responsibility so that the global people power toward equitable progress may be achieved. Tungkulin po ng bawat Pilipino na tutukan ang mga pinunong tayo rin naman ang nagluklok sa pwesto. Humakbang mula sa pakikialam tungo sa pakikilaho. Dahil ang nakikialam, walang hanggan ang reklamo. Ang nakikilaho, nakikibahagi sa solusyon. Mga kababayan, pakinggan po natin ang mensahe ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang ating Pangulo, His Excellency, President Benigno Aquino III. Salamat po. Maupo tayo lahat. Vice President Jojo Marbinay, members of the Cabinet, our hosts led by Sister Melda, honored guests,
fellow workers in government, mga minamahal ko pong kababayan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang basehan po ng demokrasya ay meron tayong mga politiko naglalahad ng kanilang plataforma. Ang nanalo po ay obligadong ipatupad ang plataformang ipinangako. Sandang araw po ang nakalipas. Nagpanata ako sa taong bayan. Hindi ko tatalikuran ang tiwalang kaloob ninyo sa akin. Ang nakalipas na 100 araw ang magsisilbing tanda ng ating pong paninindigan. Malalim at malawak po ang mga problemang minana natin. Nagugat ito sa isang gobyernong parang 3 matching na nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan at gumawa ng sariling katotohanan. Mali po ito. Ngayon, mayroon na po kayong gobyernong handang makipag-usap at magsabi ng totoo, handang makinig sa makabuluhang usapan, handang iangat ang antas ng pampublikong diskurso ukol sa mga isyong nakakaapekto sa ating lahat at maging sa mga darating na henerasyon. Ang natabasa po natin ngayong unang 100 araw ng ating panunungkulan, mayroon na pong kayong gobyernong hindi kayo binabaliwala o inaapi. Bumalik na po ang kumpiyansa sa ating bansa. Tumatatag ang ating ekonomiya at dahil dito, lumalago ang kaban ng ating bayan. Ang lahat ng inani at aanihin pa natin mula sa pinatibay na ekonomiya ng ating bansa, ibinabalik naman natin sa taong bayan upang tuluyan na tayong makaahon sa kahirapan. Binibigyan natin ng katuturan ang paggastos. Walang pisong dapat nasasayang. Halimbawa po, ang mga itinalagang opisyal sa mga GOCC, naroon po dapat sila para pangalagaan ang interes ng taong bayan. Noong pong nakaupo sila doon, nilabag nila ang Memorandum Order 20 na pinirmahan noong pang-Hunyo 2001. Inatupag po nila ang sariling interes na nagdulot ng pinsala sa interes ng taong bayan. Nakakuha sila ng kung ano-anong mga bonus at allowance. Ipinatutupad naman po natin ang Executive Order No. 7 na nagsususpinde sa lahat ng pribilehiyong iyon. Idiniin lamang po natin ang dapat na naipatupad pa noong 2001 sa isang kumpanya lang po, tulad ng MWSS. Ang napigil natin mahulog sa bulsa ng bawat opisyal ay umaabot nasa 2.2 milyong piso kada taon. Siyam po ang membro ng board nila. At sa MWSS lamang po, yan. At ilan po ang ating mga GOCCs, GFIs at mga ahensyang sakop ng EO No. 7, 122 mga ahensya kumpanya. Nariyan din po ang nangyayari sa mga kontrata tulad sa NAIA 3. Isipin lang po natin, 3 administrasyon na ang dinaanan nito. Pang-4 na kami. Tumagal na po ng husto ang kasong ito. May mga pinaslang pa dahil dito. Kundi dahil sa mga tapat na nagmamahal sa bansa tulad nila Justice Florentino Feliciano at Justice Meilu Sereno, baka wala na rin pinatunguhan ang kasong ito. Sila po ang mga tunay na bida sa kaso, ngunit death threats pa po ang ibinayad sa kanila. Tila ba nagkulang sa aruga ang nakaraang gobyerno? Ngayon pong alam nilang suportado sila ng mga kapwa nila nasa tuwid na landas, naresolba na po nila ang kontrata. Kung natalo po ang gobyerno natin rito, $990 million ang nalagas sa ating mga pondo. 43.5 bilyong piso ang perang nailigtas nila at natin. Higit pa rito, mapapakinabangan na natin ang airport sa lalong madaling panahon. Kung naalala po ninyo, pinahinto natin itong negotiated contracts ng DPWH. Pinaribid natin ito. Ginawa lang po natin kung ano ang tama. Napigil na po natin ang paglustay ng 934.1 million pesos. At lumalabas na kung susunod tayo sa tamang proseso ay nasa 600 million pesos lang ang dapat gastusin sa mga proyekto ito. Nabalik po ang pera sa kaban ng bayan na kung pinahintulutan natin ang maling sistema ay natapon na naman sanang muli. Hindi lang po sa mga kalsada.